Something na nga bang may lamat? Yun nga ang napansin di umano ni Baste. May lamat na ba ang relasyon or pagiging magpinsan ni Pinsan at ni Junior? Ako, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, sa totoong pamilya, may ganyan. How much more pa yan, ganyan. Ang hirap kasi explain ayaw kong pangunahan, mga kababayan. O ayaw kong pangunahan, pero sa totoo lang, yung napansin ni Basti Duterte, noon ko pa yan alam. Gusto ko lang i-clarify ha. Ma'am Selfa Glory, Miguel Love, shoutout po. Yung napansin ni Basti, matagal ko na yang alam. Problema nila yan eh. Problema nila magpinsan yan. Malay natin, merong hindi nagustuhan si Junior kay Pinsan na ginawa ni Pinsan na hindi gusto ni Junior. Diba? Oo. Ngayon lang nila napansin yan, Diyos ko. Ilang beses na nga dyan may gatherings, hindi na nga siya binibigkas yung pangalan. Noon pa yan. Ako na mismo nagsabi, mga kababayan. Problema nila yan, magpinsan sila eh. Pero napansin nyo, kada na lang may gatherings, kada may event, hindi na siya binibigkas ni Junior. Iba na lang ang pinapasaringan. Kaya napansin nyo, mga kababayan, lalo ngayon na napakaraming hawak si Pinsan, sangkot. Diba? Mampuri Malunso, oo, totoo yan. Noon ko pa yan napansin. Noon ko pa yan alam na hindi na talaga, may lamat na talaga. Ako na mismo magkumpirma, mga kababayan. Ako na mismo magkumpirma, may lamat na po talaga. Natural lang yan sa pagpamilya. And biological nga, magtaka pa ba kayo? Si Mana nga at si Bungit, may lamat na nga. Yun pa kayong magpinsan. Hindi ba? Noon pa yan. Wala namang problema, politika yan eh. Di ba? Oo. Yung magkapatid nga, may lamat. Yan pa kayo magpinsan lang. Di ba? Noon pa yan, ako na mismo, kinumpirma ko na. Ngayon kasi, sa House of Representatives, mga kababayan, lalo na pag naimbestigahan, yung flood control na 545 billion na yan, na nasasayang lang, no? Marami po kasi sa mga kongresista na may connection dyan sa flood control. Kung hindi yan kayang solusyonan ni Pinsan, kung hindi yan kayang pugsain ni Pinsan, madadamay si Junior. Totoo yan. Si Junior kasi ayaw ng mga ganyan eh. Ramdam ko, alam ko, ayaw ni Junior nang sumasabit siya. Ayaw ni Junior nang sumasabit siya. Kaya yung mga kapalpakan ni Pinsan, noon pa yan basta ako i-clarify ko lang sa inyo, ako po mismo mag-confirm, may lamat na po talaga. Diba? Kaya yan yung una nating pag-uusapan, mga kababayan. May lamat na po talaga. According kasi kay Basti, mga kababayan, Basti Duterte, napansin niya at may duda siya na may lamat na daw. Diba? Mampuri Malunso, hindi naman ako kasi pwedeng pwedeng tawag dito, plastikin ko kayo. Hindi ko rin pwede kasing sabihin na hindi totoo. Totoo naman po. Kasi alam nyo kung bakit? Kung magsalita man ako ngayon ng ganito na may lamat sila, di sana pinuna na ako ng mga kapwa ko vlogger. Kahit sila nga mismo, alam nila yan, ayaw lang nila magsalita. Ako naman kasi dito, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, na kung may mali, may mali. Kung may tama, may tama. Alam nga naman pagtakpan ko, kung ako nga sa kaidaran kong ito, napansin ko, kayo pa kaya na mas malayo at mas mataas na ang mga naranasan ninyo at experience ninyo sa buhay, mas may edad pa kayo sa akin. Diba? Ilang taon na po kayo, imposibleng hindi nyo yan mapapansin. Imposibleng hindi nyo yan diba? Makikita. Hindi man po pwede na linlangin ko kayo, paasahin ko kayong okay pa sila. Tapos ending,
Si Junior pala, galit na galit na. Oo, tapos si Junior, syempre, ayaw naman yang mapahidan, ayaw naman yang masira yung pangalan kasi sila nga, pinagkatiwalaan ng taong bayan. Oh, di ba? Alam nga naman sabihin kong ganito, sabihin kong ganyan. Oo, alam nyo sa totoo lang, si Junior kasi nagpipigil lang. Tama naman, Ma'am Rosario. Di ba? Nagpipigil lang yan. Ayaw lang kasi niya kasi, nandyan na yung kapatid niya, trinaydor na siya, dadagdag pa yung isa. Di ba? Oo. Actually, yung napansin ni Baste, mga kababayan na posibleng may lamat, noon ko pa yan alam. Oo, kaya nga, alam ninyo kay Percy Lapid, kung napanood ninyo yung sinabi ni Percy Lapid, ang kalaban ni Marcos, hindi po ang oposisyon. So ano pong ibig sabihin ng oposisyon? Di ba? Ano pong ibig sabihin or ano ba yung oposisyon? Ang oposisyon po ay binubuo po yan ng mga dilawan. Sino po ba yung mga dilawan? Yan po yung mga Aquinos group. Sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lisa Hontiveros, Kakamping, Mama Leni Robredo, sino pa? Leila de Lima, Gabriela, yung mga yung mga ACT teacher, party list, sila Franz Castro, sino pa? Sila Trillanes, yan po yung mga oposisyon. Yun po yung totoong oposisyon, hindi po yung grupo ng mga Duterte, ha. Ang totoong oposisyon, yan po yung grupo nila Risa Hontiveros. Kaya nga sabi ni Percy Lapid, sa grupo ni Marcos, kasi kakamping yun si Percy Lapid sa kampo ni Marcos, hindi po oposisyon ang kalaban ninyo. Ang kalaban po ninyo ay kasama nyo lang. Diba? Sabi ni Christine, sinasakyan mo na mga fake news nila Baste at mga DDS. Alam mo, Christine, hindi ko sila sinasakyan. Wala pa yang pagdududa ni Baste na may lamat yung magpinsan. Noon ko pa sinabi yan. Sabi ko nga sa inyo, namumuro na yan. Namumuro na yan. Nagpipigil lang si Junior kasi kadugo niya yan Isang pagkakamali niyan, dawit siya dyan. Nagkamali na nga si Manang Dadagdagan pa ba niya? Kaya kung ako sa posisyon ni Junior, mas unahin ko yung problema ng bayan kaysa pagtugunan kong pansin yung kabulastugan ng isa ni pinsan. 'Di ba? Hindi ko sinasakyan yan, Christine. Hindi pa napansin ni Bastilla na una na ako diyan. Real talk lang ha, customs. Bakit tinanggal lahat ng trabahante sa customs? Bakit tinanggal lahat, pati yung pinakamataas sa customs at pinalitan? Sige nga, kamakailan lang binalita, tinanggal lahat. Tinanggal lahat, pati yung head ng customs. Bakit? Ang laki ng korupsyon. Sino ba ang may hawak ng customs? Ayaw ko na. Eto. Pakinggan ninyo ha. Tapos pansinin ninyong maigi. No? Intindihin ninyong mabuti kung ano ito. Ito po isa. Salamat ka nga ba sa relasyon ng Malacanang at ni House Speaker Martin Romualdez ang reaksyon ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa agenda report ni Dexter Ganipe? Duda si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte na umaasim na ang relasyon ng liderato ng House of Representatives at ng Malacanang, lalo na ng Pangulo. Sa kanyang weekend online program na pag-usapan ang isyu ng reaksyon ni SP Cheese sa pag-uugnay sa kanya at ng kanyang kaibigan at kababayang kontratista ng gobyerno para gibain ang kanyang liderato at mapalitan siya sa pwesto bilang SP. Diba sinabi ni Chase, diba, dahil sa impeachment, alam niya sino yan. And tingnan mo, with Magalong and the others, and itong presidente, aligned
sila ngayon. What do you mean align here? About the issue. Okay. Na tinitira nila itong ano. Tignan nyo ha, yung sinabi niyang Magalong. Si Magalong, align kay PBBM. Si Vico Soto, align kay PBBM. Sino bang tinitira nila? Di ba? Sino bang tinitira nila? Si Magalong, kung mali ang mga sinabi ni Magalong, bakit hindi nga nila ano si Magalong? Bakit hindi nila ipaaresto kung mali? Si Vico Soto. Mali ba? Lahat ng binulgar ni Vico Soto noong eleksyong midterm. Lahat nagkatotoo. Bakit nga ba nakahawak ng mga proyekto yung mga kontraktor na yan? Sino ba ang may konektado dyan? 'Di ba? Ganun lang. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Kasi kung titignan mo doon sa mga mayor's good governance, halos lahat doon, konektado kay PBBM, lahat yun nakasuporta. Gusto nila ng clarification at transparency. Sino ba at saan ba ang punot dulo ng kontraktor na yan? Bakit nakatanggap ng proyekto yan ng flood control? Yan lang naman ang simple eh. Kasi kung ang senador ang tanungin natin, yes, inamin ni Chis, kaibigan ni Chis, si Lubiano. And the rest, bakit nakakuha ng proyekto yan sa gobyerno? Kung naalala ninyo sinabi ni Sara noon, alam nyo, yung may hawak ng pondo ng Pilipinas, 2 tao lang. Ngunit yung isa, nag-resign na. Diba? Ako, basta, ayaw ko kayong pangunahan. Noon ko pa sinabi yan, may lamat na. Diba? GC Most, sabi niya, sa panahon pa daw ni Duterte, nakatanggap ng mga proyekto itong mga kontraktor. Sa panahon pa pala ni Duterte, bakit hindi pinagtatanggal yan? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, totoo yan. Kung ano man ang nakita ni Baste, advance ako dyan. Noon ko pa yan napansin. Diba? Kasi kung tutuusin mga kababayan, hindi kasi pwedeng si PBBM ang magkaso dyan sa mga flood control na yan. Hindi pwedeng si Marcos ang magaganyan yan kasi hindi naman si Marcos kasi ang nagbibigay ng budget niyan. Pumirma lang siya dyan. Sino ba ang naghimay-himay? Di ba Congress at Senate? Congress at Senate lang naman naghihimay-himay ng budget Pagkatapos nilang himay-himayin ni Chis at ni Martin, ipapasa nila kay PBBM. Ngayon si PBBM naman, i-check kung ayos naman at tama naman ang binadgetan, pipirma na lang siya. Diba? Ganon yun. Ngayon, mga kababayan, kung may mali, walang kinalaman si Marcos dyan. Sino ba dapat? Dalawang ahensya lang, Senado at Kongreso. Alam nyo naman pala na galing pa pala kay Digong yung mga kontraktor na yun, ba't pinapatuloy pa? Di ngayon, nagkandiletse-letse na. Ngayon, tanungin ko kayo, inumpisahan na ng Senado ang hearing-hearing dyan at pag-imbestiga sa flood control, may nakukulong ba? Sinong nakakasuhan? May nananagot ba? Pagkatapos niyang issue na yan, pupunta na naman tayo doon sa trial na naman ni Duterte sa September 23. Matatabunan na naman yan. Di ba? Wala, ganun lang. Imbestigahan. Tapos papasalitain. Tapos sabi ni Marcolita, meron siyang martilyo. Huwag daw tatawa-tawa yung kasi may martilyo siyang hawak. Ngayon, anong nangyari? Panay diskusyon lang, panay sagutan lang. May nakulong ba? May nanagot ba?
Sabi ko nga sa inyo, tama yung sabi ni Jinggoy Estrada eh. Ombudsman at COA ang mag-imbestiga dyan. Hindi Senado at Kongreso. Kasi pagdating dyan, magiging kampihan lang yan. Magiging, ay nako, sabi ko sa inyo, nagbubulahan lang. Ngayon, inamin ni Bunuan na may ghost project doon sa Bulacan. Oh, ngayon, inamin na may ghost project. May nangyari? Wala na, tapos na. Yeah, tapos na. Tsaka mo aminin may ghost project pero natunaw na, nabulsa na yung pera. 'Di ba? Wala mangyayari diyan. Kaya nga sabi ni Baste, napansin niya at nagduda na siya na parang may lamat nga ang relasyon ng magpinsan. Oh. So I think baka talaga totoo yung may nagkakaproblema yung si Martin and Malacanang. Noong Agosto 14, huling nag-cruise ang landas ni na SP Cheese at House Speaker Martin Romualdez sa ceremonial signing ni PBBM sa Judiciary Fiscal Autonomy Act. Katabi ni SP Cheese sa kanan si dating Pangulong Gloria Arroyo. Nasa kaliwa naman niya si Speaker Romualdez na seryoso at tila hindi komportable. Pero ang nasabing aktibidad, pabirong tinira ng Pangulo ang mga senador na mukhang gusto nang lumipat sa Korte Suprema dahil sa fiscal autonomy ngayon ng kataas-taasang hukuman. Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Alam nyo, sa totoo lang, I will tell you frankly, mga kababayan, huwag kayong magalit sa akin. Nandito ako, pareho tayo, ordinaryong Pilipino. Hindi ako hindi ako politician, hindi ako politiko. Ang pagsuporta nyo sa akin ay pagsuporta ko din sa inyo. Wala akong kinakampihang politiko. Kung may mali ka na politiko, mali ka sa akin. Wala naman akong tinatanggap mula sa kanila, bakit ko sila pagtakpan? Wala naman silang binayad sa akin, bakit ko sila pagtatakpan? 'Di ba? Kayo ang nandyan para maging vlogger ako. Hindi politiko ang nandyan para mag-vlogger ako. Kaya I will tell you frankly, noon pa man, may lamat na yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, 'di ba? Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na hindi totoo. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na nanghuhula-hula lang si Baste. Yung sinabi niya, matagal ko nang sinabi niyan, wala pang eleksyon, midterm election. Totoo po yan. Antayin lang natin, lalabas naman ang katotohanan, 'di ba? Ayaw ko lang kayong pangunahan. Baka balang araw, marinig nyo kay UC Clear at sasabihin ni UC Clear, ganito po. Ganun po yan. Ang trabaho ng gobyerno, ang trabaho ng Malacanang ay hindi trabaho ng House of Representatives. Ang trabaho ng House of Representatives ay hindi trabaho ng Senado. Kaya nga po, tinatawag silang legislative, magkaibang sangay po yan. Ang trabaho ng presidente, mga ngasiwa sa buong bansa. Ang trabaho ng Kongreso ay ganito. Ang trabaho ng Senado ay ganyan. So means to say, walang kinalaman si PBBM kung ano man ang ginawa ng Senado at anong ginawa ng Kongreso. Sila yan eh. Nandito si BBM oh, nandito sila. 'Di ba? Darating ang panahon yan, maniwala kayo sa akin mga kababayan. Pag nagkabulilyaso na, nagkabistuhan na, 'di ba? Pag nagkabulilyasuhan na, nagkabistuhan na, pag nalaman natin na, ganito pala, ganun pala. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, balik tayo sa naunang panahon kay Apo Lakay. 'Di ba? Balik tayo sa panahon ni Apo Lakay. Sino ang traidor sa administrasyon ni Apo Lakay? Na si Apo Lakay ang presidente pero meron palang gusto niyang pumalit sa kanya.
Di ba? Biruin mo may Marcos Sr. na presidente pero meron palang gusto pang uupo pagiging Marcos. Di ba? Oh, ito na naman si Bro Spike. Wag na naman daw puro fake news. Eh di kung fake news yung sinabi ko, eh bakit wala silang reaction sa sinabi ni Baste? Ege nga. Basta yun lang sa akin, ayaw ko nang anuhin. Basta kung ano man ang naramdaman ni Baste o yung duda ni Baste Duterte, matagal ko na ding alam yan. Kahit magduda pa siya ngayon o kahit lahat ng mga Duterte magduda dyan sa relasyon ni Pinsan at ni Junior, noon ko pa yan alam. Ayaw na talaga ni Junior kay Pinsan. Yun po yun. Inaamin ko na. Ayaw po ni Junior na kay Pinsan. Oh. Yun po yun. Matagal ko nang alam yan. Ano pa ba? May aaminin pa ba ako? Noon pa yan. Ayaw na po talaga ni Junior kay Pinsan. Tapos, less talk, less mistakes. Sa mga nagtatanong kung bakit, tanungin nyo si Pinsan. Mahirap kasi, sasabihin ko dito, na wala akong proof na ipakita. Pero, sinabi ko na po sa inyo, matagal ng ayaw ni ni Junior kay Pinsan. Yun lang. Diba? Yun lang. Kung napansin ninyo, bawat may event sa taas, bawat may gatherings, never nang minensyon or tawag dito, binigkas ang pangalan ni Pinsan kay Junior. Napansin ninyo sa SONA? Maskin hawakan sa balikat umiilag si Junior. Buti pa nga si Marcoleta, nagbiso-beso siya. Pero si Pinsan, di ba? Diba? Yun. Alam mo, Bruce Spike, tandaan mo, pagkatapos kong muramurahin si Digong, tapos sasabihin ko ngayon, makadigong ako. Tanga! Hindi mo ba alam na init na sa akin yan? Yung mga Duterte sa akin? Tapos sabihin mo, maka-Duterte ako, tanga ka ba? Diba? Wag nyo na kasing linlangin ang tao. Ako na mismo nagsabi. Ayaw na ni Junior kay Insan. Tapos, noon pa. Huwag nyo nang linlalingin ang tao. Ako na mismo nagsabi. Sabihin nyo man sa aking fake news, darating ang panahon, sabi ko sa inyo, pag nagkandalitse-litse ang ahensya ni Junior, tignan mo, maghugas kamay yan magkandalitse-litse ang ahensya ni Pinsan, maghugas kamay si Junior kasi wala siyang alam dyan. Kung traiduran lang din naman ang usapan, tignan ninyo yung jet ski holiday. Kung nakita nyo si Vice doon, gumaganon-ganon pa ang bunganga ni Lassie, o ni MC. Diba si MC? Oh, mga kababayan, sama-sama. Diba, ginaganon-ganon ni Vice? Kung traiduran lang, sino bang nagpapasahod kay Vice, Aber? Sino ang amo ni Vice ngayon? Diba? Sino ba ang amo ni Vice ngayon? Tigilan nyo nga ako. Nagpapasahod kay Vice. Yun yung inayawan. Diba? Diba? Rina Rodolfo, diplomatic lang naman talaga si PBBM sa lahat ng tao. Hindi na kailangan sabihin ni Basti yan para makita. I enjoy watching you from West Baden, Germany. Salamat po, ma'am, or sir ba? Rinia o Rini? Ayan, Rodolfo. Maraming salamat po sa iyong super chat. Thank you so much. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang nagpapasahod po ngayon kay Vice, tama po ang mga DDS. Tama po ang mga DDS. Yung amo po ni Vice, ayoko na bigkasin naman, marami less talk, less mistake eh. Enough is enough. Ang amo po ni Vice, tama po ang mga DDS kung sino pong nagpapasahod sa kanya. Tapos ang usapan. Diba? So ito, yung sunod natin, mga kababayan.